Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen, join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo 1. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network. And Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Ding, ding. Ting, ting. Hello, good Taas morning ng po sa lahat energy, ng mga oh. nakikinig ngayong umaga. Of course, kasama niyo pa rin ang yung cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa, the one and the only. Uy, ako lang po yan mga kaibigan. DJ Andrew at your service. Kasama mga nagaganda... Ano ba? Mga nagagwapuhan, mga nagagandahan, mga talentado at mga talentadang nilalang sa ibabaw ng lupa. Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. At ako po ang nag-iisang vote teacher. Ako po si Teacher RS. Magandang araw mga katinig! Ay, Good nako, morning! good morning! At ang energy! Woo! Di ba? Energy, no? Anyari! Parang nakakamiss na makompleto tayo ngayon. Oo nga. Mga ano lang ito, mga once in a million. Once in a millions. Once in a millions. At syempre, bago tayo magsimula, ituloy-tuloy na natin dahil maraming magaganap ngayong show natin. Batiin natin first and foremost ang poging-pogi at love na love nating Voice Master of the Philippines sa si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Nasa Iloilo siya ngayon kasama si Sir Ian Barcelona. Sir, ingat. Good luck sa talk. See you soon. Hello, Ayan. good morning din sa aking mahal na magulang, Noemi and Luison Fernando. Ay, nako, wala yan dyan sa screen. Huwag kayo mag-alala. Ay, nako, I love you, ma. I love you pa. Ingat po Ayan. kayo. And of course, I would like to greet all the members of Voice of the Youth Network. Good morning! Hello po. Good morning! Ayan. At syempre, binabati ko rin ang aking pamilya na nakikinig. Ang nanay at tatay ko, si Lope at Imelda Quaresma. Ang ate ko na si Abby. Ang kapatid ko na si Nino. At ang cute na cute ko pamangkin na si Baby Inigo. At ang asawa ng ate ko na si Jay. Hello. Ay, ikaw, Wow. Teacher RS, ang ma-voting teacher. Siyempre, babatiin ko yung mga, teacher ako. Dapat mga estudyante ko babatiin ko. Kasama ko mga estudyante ko dito ngayon. Mamaya Hello, makakausap Paul. natin. Mga AB journalism students from Cavite State University, Maine. Ayan. At siyempre, tuloy na to, di ba? Babatiin ko na rin yung mga estudyante ko from De La Salle Dasma. Uy, congrats! Yan. Meron, kasi sa Saturday na yung event namin. Ayan, good luck. Good, yan. And siguro, diretso na, no? Plug Lahat na yan. po ng mga artists, sinatawagan namin. No? So, kung gusto niyo pong ma-feature ang inyong gawa, ang inyong artwork, pwede po kayong mag-send ng inyong artwork. At pag napili ang artwork nyo, mananalo ka ng isang tablet. Wow! Oo, may tablet na premyo. And for the top 10, merong for top 10, pwede ang mapapanalunan ay pwede ma-exhibit ang kanilang artwork sa aming Uy. Prism 1.0 sa Social. Casa Ladrillo this coming March 5 to 7. Ayan. And yung top 5 mananalo ng Prism t-shirts at yung top ay mananalo ng isang drawing tablet. O, di ba? Tara, yung social. Yung social na tablet na yung ballpen na walang ink. Yung hindi na Ballpen na walang ink. Yes, hindi na Yes, ayan. Kung gusto niyo pong sumali, mag-email lang kayo. I-like niyo muna yung Facebook page namin, ang Prism BGM. Hanapin niyo lang yan. Like niyo lang yung page namin. And nandun po lahat ng pwede niyong Aside from that, meron din kami mga gift certificates sa papamigay. Yung mga stay lang naman sa microtels, mga hotel lang naman. Napakalit na ba? Maliit na bagay, di ba? Okay, nako, Teacher RS at Oh. Ada. Nakapag-adventure
Adventure Jungle. Hindi na ba kayo? Oo naman! Ay, ako, makikita nyo lang sa loob ng Manila Zoo sa Picnic Grove, Tagaytay. At tara na, dalhin ang buong pamilya. Adventure Jungle, Field Adventure only here at Adventure Jungle. Oras po natin, 41 minuto makalipas sa alas 10 ng umaga. Yun. At syempre, sa nagdaang linggo, alam mo naman, di ba? Speaking of adventure, sa tuwing kasama natin si Sir Choi kung saan tayo napupunta mga adventure. Lahat Anyway, yata ng adventure. Una sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP. Dahil po at congratulations sa successful na podcast PodCon. convention or PodCon 2015 Ay, naku, na naganap nung Monday at Tuesday. Sa University of Santo Tomas, Aha. kasama natin ang ating mga kamukha. Yun. Sila Christopher at Nicole Yala. Ayan, Wow! Hindi, at saka, salamat kasi nag-talk doon si Sir Choi. Nagkaroon tayo ng stage time. Aminin mo yan. Saka sa mga nakakaano po, kami po ay nanggulo rin ni Ada doon. Aha! Yun. At marami na po akong fans. Mga Correct. 9.3. Ano yung point 3? Paliwanag yung point 3. Ano yung poetry labi lang? Hindi na udlot. Yung parang napakinggan ka, fan, tapos nung nakita ka, ay bawi, ganon. Yung tipo, in-add siya ng friend, tapos nakita yung DP niya. Ayun. Biglang cancel request. Oo. Oy, so nga nag-like ng Facebook, display picture ko, 130 na, yay! Wow! Ayun. Pabutin po natin siya ng may dare ako kay Andrew. Ano ito? Pag naka 1,000 yun, ililibre kita. Sure? Oo! Sure? Oo, lilibre kita sa Starbucks. Wow! Oh. Bigyan mo ng deadline, baka mamaya after 10 years pa. Within 2 weeks, 1,000. Oh, Kaya there. magkakaroon din ako ng maraming fans. Wow. Oy, seryoso ako, Andrew. Within 2 weeks, 1,000. Nakakalo. Gusto mo ilibre kita Starbucks? Unlimited. Unlimited. Kung pareho lang din naman kayong galante, ilibre nyo na lang ako ng Starbucks. Wala. Moving on. Wala na, Ganon. itigil na natin to. Oo Uy, nga. sino ba mga makakasama natin ngayong umaga? Ready na ako para makapanayam natin sila, makadaupang palad. Correct. Actually, speaking of PodCon, gusto ko ngang sabihin na mamaya-mayang konti, makakasama natin ng isa sa mga nanalo actually nung PodCon Awards. Ayan. Oy, oo, mamaya makakasama natin. Ano, agad-agad na ba? Sandali lang, may sasabihin pa ako. Ano yun? Gusto rin namin magpasalamat sa Asia CEO Awards dahil nung Thursday ay isa si Sir Choi sa panelist sa kanilang naganap na Asia Young Leaders Summit sa Marriott Hotel. Wow! Congratulations! Ayan. Congratulations po! Sikat na sikat si Voice Master doon. Ang daming nagpasample sa kanya. Okay, mga nagdadating Kailangan, pa. bago pa ba yun? Bago pa? Ha? Bago pa yung ganong nagpapasample. Parang hindi naman, maliit na bagay na yun, di ba? Actually, Napakaliit na parang bagay. nagsalita nga lang siya, ganun na yung nangyari. Ano Yeah. ba? Oo nga. Ganun talaga. Ang hirap talaga kapag Uy, ano ba yun? Ano tinuturo mo dyan? Ayan. Siyempre, kung meron kayong gustong batiin at kung gusto nyo makisalamuha, makichika sa amin, pwede nyo po kaming i-text sa DZME Text Jock. At 0998-975-1368. Akin yan eh. Agawan ng linya. Nakalimot ka. Ulitin ko mga kamukha, mga kapartner ngayong umaga. Kung kayo ay nag-aalmusal pa, please text ha sa 0998-975-13680. Pwede kayo tumawag sa ating landline At at 861-6947. At syempre, linya ko na to. Pwede ninyo kayo mapanood at makita ang aming magandang damit na muna dahil. Ang magandang kulay ng damit namin ngayon. We're wearing blue, white, Correct. and red, di ba? Pwede niyo po kami panood sa www.radiouno.com.ph. o para makita nyo mga nagagapuhan, mga nagagandahan. Pero yung gwapo, wala po. Wala na sa malayo. At syempre, pwede nyo rin po kami makita sa social media, ang Youth Power Radio. Pwede nyo po kaming i-like sa facebook.com/youthpowerradio at i-follow sa Twitter at Youth Power Radio. At meron po kaming Weebly. Kung gusto nyo po mapanood ang aming mga replays, please visit www.youthpowerradio.weebly.com. Yeah. Ang art www. Ay, by the way, yung naging guest pala natin na taga Pelicultura, i-congratulate naman natin sila for a very, very successful Pelicultura Film Festival, the Calabarzon Film Festival, Ayun. Region 4A, di ba? Congratulations. Congratulations sa mga naging guest natin Congratulations. sila 2 weeks ago. Uy, ano, agad-agad na, game na ba tayo? Game na? Game na tayo. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Kasama natin ngayon ang isa sa mga grupo na nanalo nung nakaraang PodCon. Ay, gusto ko marinig to. Yung mga... maganda yung pag-uusapan natin kasi ang grupo nila ay galing sa Adamson University at nanalo sila ng second place na Best in Radio Documentary. Documentary. Kala Yes. ko madrama. Interesting. nakata- Interesting to kasi ang title ng docu nila ay Isip Bata. Ayan, Isip Bata. pag-uusapan natin. Mula sa Adamson University, welcome po natin Karen Garcitos, Aliana
Argana at Raven Austria. Good morning, girls! Good morning. Gaganda, parang model. Baka pag-walkout nga. Teka. Kamusta naman kayo? Kamusta? Ayan. Sabi ko nga, tinatanong ko sila actually, sabi ko, gusto ko ma-introduce ng properly ang grupo ninyo. May pangalan na ba ang inyong grupo para sa inyong radio docu team? Meron na ba? Meron na? Wow. Ay, nakaisip sila kasi kanina iba yung sagutin. Challenge to. Ano, dali. Challenge Mm-mm. sila. Kailangan sabay-sabay kayo sabihin yung Ano pangalan? Ready? 1, 2, 3. GY Productions. Ang taray. Ano yung GY? Kasi we came from Generation Y. Kaya, Ay, ang taray. denominator namin. Very good. At syempre kasama rin nila napakagandang member ng Voice of the Youth Network na si Rian Carmelo. Rian, maraming salamat sa actually, siya yung kinontak ko. Oo, siya yung kinontak ko. Congratulations, first of all, dahil nanalo ang inyong documentary sa PodCon 2015. Kwento nyo naman sa amin, tungkol saan ba itong Isip Bata? Ayan. Sige. Ano to? Sige. Kung sa title kasi, di ba, Isip Bata. So, parang sila, yung mga nakikinig, Isip Bata, parang ang dating sa kanila, nag-iisip ka ng bata. Okay. Bata ka, parang childish, ganon. Pero yung pinaka-kahulugan talaga ng isip bata is kung paano mag-isip ang bata. Parang Ano- Kung ano yung pananaw ng mga bata talaga sa buhay. Ito bang... since ang theme kasi ng PodCon 2015 is Youth Empowerment. Youth Empowerment, Ang yes. the message of our documentary ay nandun na mismo sa title itself. We want you to think, mag-isip ka bata. So, kaya siya may comma, isip bata. Wow. Meron, pag sinabi niyong bata, ito ba ay bata in general o merong specific na, sabihin na Sino nating yung target klase? audience ninyo dito talaga? Oo. Sino yung feature ng Oo. documentary ninyo? Yung feature po kasi namin yung mga street children. Yun. Yung perspective po ng street children sa nangyayari sa lugar natin, yung mga perspective nila. Kasi syempre, iba yung perspective ng mga street children sa mga Matatanda. batang may... At saka sa mga batang Correct. nakakaangat ng konti. Correct. Very interesting in RS. Sabi ko nga kanina, nag-uusap kami sa labas bago mag-show. Oo nga, no? Sabi ko, para naisip na ba natin kung paano mag-isip yung Yes. mga bata batang paslit na nakikita Remember natin sa during, kalye. yung Pope Francis Yes, visit, diba? oo. Iba rin yung perspective ng mga batang nagsalita sa Correct. UST, di ba? Correct, Diba? oo. Pero ako may question ako sa kanila eh. Medyo challenging kasi gumawa ka ng radio documentary, right? So, how did you can you tell us about this radio docu na ginawa ninyo? Ano yung content niya at yung mga ganong bagay? Sa totoo lang, it's really a challenge nung sinabi na pinapili kasi kami kung radio drama and radio docu. Tapos, yung class namin na have sa different groups. Tapos Yes. kami lang po yung nangahas na mag-radio docu. So, how does this go? Nangahas Kasi, talaga. Nangahas. Oo. Personally, I know how does this go. But for Oo. the benefit of our audience, At of saka our parang listeners, yung mga may balak Oo. na mag-radio docu. we know Oo. already like how to do yung TV documentary talaga, di ba? Film docu talaga. But how about this radio docu? This is something new, I think, for a lot of this people, generation na to, yung Correct. Generation Y. Kasi una sa lahat, aminin natin na pagdating sa media, ang kabataan kumbaga, yun yung naging goal din ng PodCon, Yes. kumbaga yung parang yung panunumbalik ng mga kabataan sa radyo. Actually, question yan eh. Diba? Sabi Oo. nila mamamatay daw ang radyo pagdating ng TV, pero hindi naman namatay. Totoo. Because radio has been the source of credibility, di ba? Correct. Anyway, so can you tell us more about this radio documentary? How did you do this? What is this all about? So for us, una, 'di ba, mahirap naman talaga yung radio documentary. Yung style nyo Naturally. is gano. Pero kasi, para siya mapadali, you have to know your purpose. Why are you doing such thing? Very Kasi, good. ang una namin ginawa, naghanap kami ng tanong na kailangan naming sagutin. Yun. Youth empowerment is so broad, 'di ba? Yes. So iniisip namin na saan ba talaga, sino ba talagang mga kabataang dapat i-empower? Kasi 'di ba, marami namang kabataan, merong mga angat sa buhay, merong mga nagsi-selfie lang, pero gusto naming balikan yung grassroots. Ano ba talaga yung pinagmulan at sino ba yung dapat i-empower? And we think ito yung mga kabataang gustong magbagong buhay, gustong magkaroon
ng magandang buhay at may mga pangarap sa buhay pero hindi nabigyan ng opportunity. Tama. Kasi, At pwedeng bigyan ng opportunity. oo. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, parang, iisipin mo nga paano nga kaya mag-isip ang isang bata na at 5 years old, na habang yung mga ibang kasing edad niya, naglalaro lang sa kalsada, o di kaya nagpipipindot ng iPad, sila, iniisip nila, ano kaya kakainin ko mamayang gabi? Diba? Saan kaya ako matutulog ngayon? Hindi ba? Kumbaga parang, ang laking hakbang or stretch ng level of maturity na hinihingi para sa isang ganong edad na bata. Hindi lang kakainin nila. Minsan, anong kakainin ng Kapatid ko, hindi ba? Oo, totoo yan. What did you find out dito sa sa docu na ginawa ninyo? Is there a new finding here or what do you think is the best idea? Not necessarily realizations, pero ano yung, di ba, when we do documentary, meron tayong mga, ganun pala yun. Ano yung mga, ganun pala? Yes. Siguro po yung kahit street children ka, may pangarap ako. Parang kahit ganito ako, meron akong tinatagong pangarap. Parang siguro sa paningin ng ibang tao, ganito yung ginagawa namin. Pero kahit ganito kami, meron kaming gustong mangyari. Meron pa kaming gustong maabot. Ano yung mahirap ba gawin tong mahirap ba maghanap? I think the hardest part is the research part, right? So paano niyo na overcome yung part na yon? Talaga pong mahirap, pero kung we are immersing ourselves to the lives po ng mga street children. So kaya po hindi din po kaming nahirapan na makisalamuha sa kanila. Kasi we are relating to them to write a good story. Yung story niya, it is a real story. Yun yung reality. Na yung blind spot ng na hindi nakikita ng nakararami, yun yung pinakita namin sa docu namin. Wow. Tingin namin the hardest part when you're doing the docu is yung huwag kang masyadong ma-attach. Yes. Kapag kausap mo na Tama sila yun. on record, tapos makikita mo yung sincerity sa mata nila, it's very hard. Yung tipong naiiyak sila. And what's so amazing with these kids, they are so sincere with what they are saying. They're so innocent, but they are really honest. Talagang, pag sinabi nilang nasasaktan sila. And ang hirap na naiiyak ka, naka-record, pero hindi mo pwedeng ipakita. Pero, but then again, yung amazing sa kanila, matapang sila. Even sila yung pinaka nakaka-experience ng worst part ng buhay, maybe, pero meron talaga silang pangarap and yun yung pinangahawakan. I think that's the hardest for a journalist, for a broadcaster, di ba? Yung paano mo... Yung level of detachment dun sa subject. In my case, I have done videos for WHO before about healthcare system. We have seen a lot of people, I have interviewed a lot of people wherein yung tipong para gumaling siya, ang iniinom niya para sa sakit niya ay gin at calamansi. Ola? O, di ba? At sumuong kami sa isang bundok ng basura talaga, literally. Sumuong kami doon para And then we also, I don't want to get into details, pero yung level of attachment mo sa kanila na parang, oh my God, kailangan kong tumulong. Pero hindi ako yung dapat tumulong. Mahirap yun isipin, di ba? Paano ako makakatulong? Tama, Pero hindi ako yung dapat. May ganong bagay kang iniisip, di ba? And that's so hard. That's a struggle for us. Di ba? Parang, kaya mo man tumulong pero hindi dapat? O kaya kong tumulong pero hanggang saan? Those are the questions na kailangan natin. Tama. Have you experienced those Oo things? nga, totoo. Na-experience mo ba yung gano'n? Sobrang na-experience namin yan. Kasi una, yung parang venue namin, tabi ng riles ng tren. So talagang yung mga bata doon, ang hirap istorbohin kasi nagtutulak sila ng trolley. So, ang hirap kasi, uunahin pa ba namin yung pagsagot sa mga tanong niyo? Ito yung tama. hanap buhay namin. Totoo. So parang, yun yung challenge namin ng una, parang paano ka namin i-istorbohin kung yan yung buhay mo. Tapos, yung pinaka-challenging doon is yung within 15 minutes span of time, paano mo ipaparating sa mga tao yung gusto nilang sabihin. Parang lahat ng information importante. Paano mo i-filter, di Hirap ba? mag-edit, no? Oo. Parang nag-research ka ng bonggang-bongga. Ito lahat ng information, 4 gigabytes. Tapos Pero parang gagawin mo ng 15 minutes 15. yung, Gagawin di ba? mo siya ng parang mga 2 MB. Parang gano'n yung feeling, di ba? From 4 gig to 2 MB, di ba? Correct. Ano po, yung mga sinasabi po ng VO. For example po, yung mga words na kailangan gamitin. Kailangan po mapukaw yung mga naririnig. Parang kailangan ilagay mo yung mga makikinig dun sa sinasabi mo. Para maramdaman ko. Gusto natin iparating.
Tama. Oo nga Especially naman. in radio, di ba, you have to open the theater of the mind. How are you going to do that? Hindi naman nila nakikita yung sitwasyon, di Right ba? for the ear, di ba? So ang last question ko sa kanila RS is ano yung future bale ng anong tawag sa sarili niyo? GY Production. So ano ang mangyayari sa inyo moving forward after nung Isip Bata, after PodCon, ano na ang mangyayari? So, kasi every time we do our stuff, ang lagi naming iniisip, we should work for a cause and not for applause. Yan ang kabataan. Yun! Kasi, Ganyan dapat ang isip ng kabataan. Kasi usually, yung ginagawa namin ngayon, di ba, usually school projects. Pero, ang iniisip namin, we're not doing this for the sake of school projects. Very Kasi, good. di ba, kapag sinali mo yan sa contest, maraming makakapakinig yan. And we as future media practitioners, No, don't call yourselves media practitioners. Call yourselves media professionals. Yun, makinig kayo kay Teacher RS. Mas maganda yan, di ba? As future media professionals, nakasalalay sa atin, kung ano yung magiging mindset ng mga tao. Kasi Yes. usually, kung mapapansin natin ngayon, lalo na yung mga kabataan, nakadepende na lang halos lahat sa kung ano ang ididikta ng media. Kaya napaka-crucial lang Ano ba to? Agenda setting theory ba to? Nag-lecture bigla. Kaya kailangan lahat ng ifi-feed mo sa mga audience mo, dapat you really have your purpose. Kapag hindi mo alam yung purpose mo, it's hard to pursue something. Nax, ang Yan, diba? ganda. Ayan. Pero ako, final words ko para sa mga kabataan to, no? Huwag natin gawin ng isang bagay. Kasi ako sa mga estudyante ko, hindi ako nagpapa-project lang usually ng basta-basta. At least once, merong social relevance yung mga ginagawa natin. Hindi excuse ang pagiging isang estudyante para mawala ng social relevance ang ginagawa mo. Tama. Dapat hanggat maaari at pwede naman magkaroon ng koneksyon sa nation building at social relevance ang lahat ng ginagawa natin bilang mga kabataan. Di ba? Ang gusto din po namin mangyari dito ay yung tingin po, yung gamit po ng mga kabataan ngayon sa social media. Kasi social media is really good naman. Kaya lang, nagkakaroon lang to ng pangit na image dahil sa paggamit, sa pag-abuso. So as media professionals nga, ang gusto naming mangyari ay kami yung maging boses sa mga taong hindi nabibigyan ng boses. O yan, boses na Ada. Yun o. Maging mata sa mga taong hindi talaga nakakakita. Hindi naman literal. Pero yun yung gusto naming mangyari. Yun. And speaking of boses, dahil sa mga pinaggagawa nyo napakaganda at napaka-empowering sa kabataan, kayo ay official members na, katulad ni Rian, ng Voice of the Youth Network. Yehey! Ayan. You're always welcome to visit our shows. Oo, and be diba? part of our show. Malay nyo, di ba? Maraming... And I think this, ang nakita ko dito, last take ko dito, these contests, these kinds of advocacies, ang ganda niyang take off para sa mga kabataan na hindi ko naman sinasabing walang pakialam, pero ordinaryo lang at hindi masyado nare-realize yung value. I'm not saying wala namang masama doon, di ba? But magandang take off to para mag-jump, to take the leap and to jump from their ordinary things that they're doing to something more socially relevant and to something more empowering for other people, right? Tama. Yun. Maraming salamat sa GY Productions. Talaga nagkapangalan sila dahil sa show. Kanina talaga, nakaka-aliens, no? Kasi alam nila yung generation. Andiyan ka pala. Oo. Oo, yung Gen Y, di ba? Ako, Gen. Maraming salamat kay Karen, Aliana at Raven ng GY Productions at syempre kay Rian sa Ayan. Sa pag-invite. napakagandang Sirena with your braces. Ayan, ang Adamson University. Congratulations ulit sa inyong award sa PodCon 2015. Actually, humingi ako ng kopya ng documentary nila at ipopost natin sa Youth Power page mamaya. Baka naman pwede nakakapalan ko na yung mukha ko, no? Baka pwede nyo kami invite para mag-talk sa Ay, meron, naalala nila ako nung nag-talk ako doon actually. Ikaw lang, wala ako eh. Iba yung kasama ko. Gusto ko kasama ko. Ay, teka na nga, oras natin. Teka lang, ako din dapat ma-invite nila. Teacher ako eh. Kanya-kanyang advertisement ng Oo na nga, sa mga kaibigan naming nakikinig, nako, sa mga hindi pa gumigising, papaluin ko kayo, nako. Gumising na kayo. Mga magagandang dilag, itong Powerpuff Girls. Tatlo sila eh. Ikaw si Mojo Jojo.
Eto tayo eh. Ito na, game. Magpangit ako eh. Okay, baka meron kayong someone, some who, somewhere, and something to greet. Ayan, sige, go ahead. Ayan, first of all, binabati ko yung family ko na nakikinig ngayon, to Mama, Papa, and of course, to my only younger brother. Wow. Yes. Hello. Tapos, sa buong GY Productions, kulang pa kami. So, hi sa mga kagrupo namin. Na Alam pa nila na sila na yung GY Productions. Oo, Guys, dahil from yan. now on, GY na yung Ayun. Aware na sila. Ayun, gusto ko rin pong badiin yung mga sila mama at si tatay na nakikinig dyan sa bahay. Pati po yung kapatid ko, si Faith at si Toby. Hello. Gusto nga po batiin yung si Daddy Armando na nakikinig ngayon, si Mami Geraldine, at yung mga kasama ko po sa Muntinlupa Junior Rescue Team. Hello. Ayan. Uy, At nag-text sila, hi din. Si Rian may gusto rin batiin. Ayan, binabati ko lang yung mga kagrupo namin, sila Jules, hello, Sandra, Dale, Aliana. Ayan, si Pamela Danesa, tsaka si Diana. And of course, sa professor namin, si Ma'am Aison, hello po. Ayun. Maraming salamat. Ay, nako, sa pagbabalik natin, makakasama natin muna. Nako, ito eh, kayo ba pamilyar sa Vines? Ganyan. Oo. O saka yung mga 6 seconds video, ganyan. Vines, di ba? Doon Oo, galing lalo yung na ubas. Philippine. Okay. Alam mo, Napaghahalataan yung mga edad namin. Kaya hindi na ako humihirit eh. ay, nako, Hindi nyo alam kung Vines. makakasama natin, lumalabas siya. Saan ka nga ulit? Basta may palabas po siya sa isang network. Ayun, Oh, ano yan, talent po. Alo! Ayun, oo. Ang hirap talaga kapag binibisita ka ng mga kamukha mo. Wow! Babae din. Ay, nako, sige, magko-commercial muna kami, no? At babalik kami para makausap ang iba't ibang personalidad, mga tao, at mga, nagagandahan, nagkukyutan na... Mga members din sila ng mga organizations actually. Oo, mamaya. Ay, nako, dito lang yan sa DZME 15:30. Ito ang Youth Power Radio, 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. At babalik po kami. See you later! Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1. Voice of the Youth Network. Informing. Inspiring. Involving and empowering the Filipino youth worldwide. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen, join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo 1. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga.
Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network and Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Ding, ding. Ay nako, good morning po sa lahat na nakikinig ngayong umaga. Oras po natin sa buong kapuluan. 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ay nako, kasama niyo pa rin ang inyong cute and adorable DJ sa ilalim ng lupa. Once again, DJ Andrew at your service. Kasama pa rin ang mga nagagandahan, mga maiingay, at mga talentado ng mga tao po. Kasama ko ang napakabuting teacher. Ayan. Sige, Ayan, wala. Sige, isa pa. Ayan, Hello, yan! Bumalik na yung mic ko. Magandang araw po mga katinig. Ako po ang Vote Teacher, Teacher RS Mojica. Ay, nako! At ito na nga. Ito na, may si Ada na konti eh. Kasi, hoy, tumahimik ka Ada. Layas! Sabi ko nga, makakasama tayo ng mga magagandang dilag. Fresh from Laguna po. Ay, hindi na pala fresh kasi bumiyahe po sila. Andrew, tapansin, kung sa mga nanonood po sa radio1.com.ph, no, pansin niyo po yung pwesto namin. Ano? Bahala na po kayong mag-judge kung paano yung order ng pwesto namin. Small, medium. Ay, hindi naman size yung pinag-uusapan. Looks yung pinag-uusapan. So umpisa sa pinaka-pogi. Ay! Sige na nga. Usapin na lang natin yun. Alam niyo, wala kasi lahat sa mukha yan. RS, naririnig mo ba? Nasaan? Nasa kalooban niya. Sige nga, pakita mo nga yan. Operahan kaya kita. Che, may tanong ako. May tanong na nga ako. Ano nga? Wala nga. Oy, kung gusto niyo makipagkwentuhan na lakhakat sa amin ngayong umaga, please text us at DZME Text Joke 0998-975-1368. Ulitin ko mga kamukha, mga kapartner, 0998-975-1368. Uy, RS, meron doon tayong landline. Meron tayong landline, syempre, dahil wala si Ada, ako magsasabi. Truth. Ang ating landline, 861-6947. Again, 861-6947. At kung gusto niyo makita ang order, kayo na po ang mag-judge kung ano yung order ng pagkakasunod-sunod namin ngayon via looks. Sige na. Pero niyo kayo panoorin para makita ang aming mga naggagandahan at nagagwapuhang mukha dito sa www.radio1.com.ph. Sino yung pinagtawanan mo doon? Yung sarili ko. Anyway, eto na nga. Kung gusto niyo pong maging sikat po, charing lang, please like our Facebook fan page, www.facebook.com/youthpowerradio, and follow us on our Twitter at Youth Power Radio. At para makita niyo po ang aming mga replays, ay pwede niyo pong visit ang aming napaka-humble na website, www.youthpowerradio.weebly.com. Wow, ang ganda naman pagkasama.com. Oh yeah. Kasi alam mo, kailangan maging pogi. Maging pogi yung boses mo kapag ganito boses na lang. Daanin na lang natin sa boses. Siyempre, boses lang ang puhunan, wag na mukha. Uy, sige, suot muna kayo niyan para marinig. Para marinig nyo naman. Kasi maganda yung boses niya eh. Pag suot niya, pakinggan mo. Wag na. Okay, ngayong umaga kasama natin, ito po ay, para ko ba siya i-intro? Siya po ay na-featured na sa Filipino Vines. At actually, marami po siyang fans out there. Dinaig niya pa po ako. Dahil binivideo nila tayo, madadamay tayo. Hi! Sa lahat po ng sumusunod po, followers. Followers po netong babaeng magaganda pong ito. Ay nako, hello po. Hello. Add niyo po ako sa Facebook, tapos po like niyo po yung display picture ko. Kasi po para sa kanyang sa dare namin. Uy, nako, ito na nga. Kasama natin ngayong umaga, Irish Yamamoto and ang kanyang friend na si Jill. Hello! Hi! Good morning! Good morning! Good morning! Aba, gusto ko yung energy nyo Sige nga, good morning! Ganon! Good morning! Yan ang energy! Yan, gustong-gusto ko itong mga ito. Gusto niyo mas mataas na energy? Huwag na, hayaan. Hindi, tingin lang kayo kay Andrew. Yung gulat level ng energy pag nakita si Andrew. 1, 2, 3! Good morning! Ay, Andrew, nakita mo yung kamay? Sige na, ayos na ako. Uy, ano nga pala, Irish, saka Jill, may tanong ako sa inyo. Ito yung mahirap mo na naman na tanong. Naririnig, Math po ba yan, Ma'am? naririnig nyo ba? Yeah. Ako hindi. Naririnig nyo? Naririnig nyo? Yung tibok ng puso ko para sa Ay! Ay, ito
na 1, tayo. 2, 3, para! Boom! Uy, meron tayong, Mamaya. Andrew, yung tanong mong mahirap sa kanila. Actually, Irish, sa lahat ng guests natin, mga kamukha natin, si Jairil, batiin muna natin. Good morning sa'yo, pare. Anyway, Irish and Jill, may tanong ako sa inyo. Nangangailangan ito ng, Intellectual, na kapabilidad. Logical, analytical, Lahat, critical thinking, lahat na. Kailangan ba ng Hindi naman. Pero mahirap yung tanong. Oo. Oh, sige. Kamusta kayo? Saan bang parte ng... Ayun! Utak sa puso. Si Aish Bay, ano ba? Single or double? Single. Ayan. Anyway, si Jill, kamusta kayo? Yan talaga tinatanong ko. Hindi, okay naman. Masaya kami. Ganun. Saya naman. Talaga ba? Oo, saya namin nandito kami ngayon. Oo nga, may naiinggit yata nga sa atin eh. Na yung kasama natin, ka-vote natin, naiinggit yata. Hi, good morning sa'yo, Dwayne. Good morning. Pati sa pamilya mo, kung meron ka mang alaga, good morning na rin. Para hindi ka magte-text na ibatiin ko. Naiinggit yata sa atin habang napapanood tayo eh. Good morning, Dwayne. See you next week. Yes, alright. Kamusta? Ano ba? Anong parte ng buhay daw ang gusto? Tanungin muna natin sila, Aish and Jill, ano bang pinagkakaabalahan nyo sa buhay? Kayo ba ay estudyante? Kasi balita ko, itong si Aish ay galing sa Malayan College. Oy, alam niyo ba, nag-talk kami ni Ada Quaresma dyan sa Malayan College, di ba? For the, nag-host pala, sorry. For the third Laguna Vlogging Summit. Yan. Ako naman nag-apply doon. Na pro. Pero syempre, medyo malayo eh. Oo nga, kasi indang ka pa eh. Oo nga eh. Aish at Jill, anong Taga-UP siya. UP. Anong course mo sa UP? Agri-biotech po. Agri-biotech. Doon ako nagulat sa course ha. So, alamin natin kung ano yan. Ano kaugnayan ng agri-biotech sa pinagagagawa nyo sa buhay ngayon? Aish, correct me if I'm wrong ha. Ikaw ay you took chemical engineering. Oh! Ganito, ano muna yung ginagawa nyo ngayon sa buhay-buhay? Nagbabayin po kami. Syempre school muna. Yes, Tapos, very good. pag may free time, Vines, tapos nagko-cover kami ng song. Wow. Meron kaming group. Kaming dalawa lang. Group, pair. Pair kami. Para may fan page kami. Girish. Wow. Doon namin pinopost yung mga covers namin. Tapos mga Vines. Ano yung pinaka-favorite yung kanta na pinost? So far, yung nagkasundo kayong favorite nyo? Tameme. Mamaya magpa-sample tayo Ay, nako! Na-post siya sa Filipino Vines. Wow. Tingnan mo na, pinag-usapan natin yung Vines para sa kapakanan ng mga karamihang kabataan na kaedad namin. Actually, kasi ano yung Vines muna? Vines ay 6-second video. Paano pag 7 hindi na siya Vines? Hanggang 7 siya, 6 to 7. Okay. Hanggang dun lang siya kasi up siya sa it's an app, di ba? Talaga na maghahalata. Alam mo yan, panahon mo yan. Siya, originally from Twitter siya, tapos nagkaroon siya ng sariling app. Tapos yun, tapos parang puro kalokohan, gano'n. Kahit anong gusto mo yung video, basta 6 seconds lang. I see. Actually, marami na ako nakikita mga Vines din ng mga kaya lang, ngayon ko lang nalaman na gano'n palang 6 seconds to 7 seconds lang pala siya. Kailangan pagkasyahin mo siya sa 6 seconds. Ay, saka Jill, kasi karamihan ng kabataan yun, actually ako mga kamuka, talagang nahihilig din ako sa panood ng Vines kasi nakakatawa. Tapos hindi siya matagal mag-load, syempre, di ba? Kasi 6 seconds lang eh. Bitin na bitin ka, i-replay mo na i-replay, di ba? Bilang kabataan, ano yung nakita nyo, bakit kayo pumasok sa pag-Vines? Dahil ba halimbawa, one day nauntog kayo, ay tara mag-Vines tayo. Or napanood nyo, na-inspire kayo, tapos gumawa rin kayo ng sarili nyong version. Ako kasi hindi pa sikat yung Vines nandito sa Pilipinas. Parang sa Amerika pa siya uso. Bali mag-1 year na ako nagva-Vine. Nag-stop kasi ako kasi nag-work ako para mag-support sa studies ko. Tapos, pagka wala akong pasok sa work, ganyan, nagva-Vine ako. Ganun. Doon ko siya na-discover. Tapos, nag-enjoy ako. Ano yung kagandahang dulot ng Vines na to sa inyong mga ginagawa aside from the fun that you have and you're offering to other people? Kasi, parang nakakaano siya. Na-express mo yung sarili mo sa pag-video. Tapos mo sa sarili mo, nakakatawa kasi nakapagpasaya ka ng tao. Tsaka may nabubuo din kasing pamilya sa Vines. Parang ayoko na mag-Vines. May nabubuong pamilya. May nabubuong friends group. Meron kaming group. Baliwan Prod. Good morning, Baliwan Prod. Hi guys! Batiin nyo nga sila, Dri, #BaliwanProd. Di ba? Magkaugnay na yung mga bituka nila talaga, no? Anyway, but
this Vines, what is your most favorite Vine na ginawa? Siguro yung Vine namin as G-Rish talaga. Kasi, How does it go? Ano ginawa nyo doon? Actually, marami. Pero yung kadalasan talaga about pagkain. Pagkain. Kami dalawa. Pero ang pinaka-favorite kong Vine, yun yung pinaka-unang-unang Vine ko yung na-feature sa Filipino Vines. Tapos ang dami kong basher kasi medyo, yung... Walay, gano'n. Hindi siya walay. Ano? Hindi siya walay. Parang, binabash nila ako sa medyo may pagka-related sa religion. Okay. Oo, pero marami Pero nakakatawa talaga. Alam nyo, ganyan talaga, sikat ka man o hindi, may bashers ka talaga. Matuwa ka kasi pinapanood ka nila, gano'n. Parang ako lang. Di ba? Hi, hello sa mga... Hindi, wala ako. Friendly ako eh. May sasabihin sana ako, kaya lang wag na lang. Ano yun? Sige, Basher? Basher? Tingnan natin si Andrew. Alam niyo na, sasabihin ko. Tingnan na lang natin si Andrew. Basher? Ewan ko sa'yo. Lagi nyo, alam nyo yung mga inaapi, ayun yung mga nagpupunyagi. Pero Andrew, di ba may kasabihan din, there's always an exemption to the rule. Bagay na bagay ako sa kantang You Are Only Exception. Ayun, ako, buhay nga naman. Ay, nabanggit nyo, ay, siya ka Jill. Kayo ay kumakanta, sabi nyo, favorite nyo ay Tameme. Yes. Actually, sa mga kapakanan po nang nakikinig sa 2 billion viewers po namin, sabi po nila, kagabi, sabi niya, kakanta ba ako? Aba! Sabi hindi pagbigyan na yun. Ay, ako naman, very gentleman ako. Joke kasi. Yung favorite niyang kanta, di ba? Yung Tameme. Gawin nating Vine din lang yun. 6 seconds. 6 seconds sample lang kantang Tameme. Gusto ko marinig mula sa inyo. 6 seconds. Hindi naman. Kasi hinahati namin Hinahati kasi namin yung kanta. Siguro dalawang stanza. Dalawang stanza. Ganun. Chorus. Chorus. Sige, chorus. 1, Ayan. Papakilala muna natin sila. Ladies and gentlemen, are live this morning at DZME 15:30. Here at Youth Power Radio. Gusto ko yung nagpapakilala. Here at Youth Power Radio. The theme, Jerry, nakakanta po sila po. Ano song entitled? Tameme. Ulitin mo yung magandang pagpapakilala. Ang ganda naman ang ganda ng guests eh. Oo nga. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to our beautiful, gorgeous, and the most alluring guest this morning. Please give it up to Miss Aish and Jill. Go na. Ang ganda, sobra. Sige, go. 1, 2, 3. Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo nang sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw, kung Tameme ka chong ako naman liligaw. Wow, pang showbiz Sabado yung nangyari dati, di ba? Ang galing. Hoy, mamaya makasama natin from Showbiz Sabado. Yan dyan. May singer na ito, rin yan, rising star kumbaga. Di ba? Lagot kayo. Ay, oras natin sa buong kapuluan. 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Anyway, Irish and Jill, is there someone, somewhere, something you would like to greet this morning? Ayun nga, hi sa Baliwan Prod. Family namin. Ba't ayaw nyo sila pangalanan? Oo nga. Okay, marami kami. ang dami 50 members. Wala kayong best friend? Ayun, si Alice, si Bengsu, si Yael, Si Gerard, si Jeron, si Fresh, Jape, Ayan, may magtatampo na dyan. Lagot kaya, sila na yung friendship niyo. May magtatampo na dyan. Saka syempre yung family namin. Sige, batiin nyo, dali. Hi, Mami! Ano pangalan? Hi, tita. Ay, tita. Di ba gano'n naman lagi? Pag pupunta ka ng bahay ng hindi mo kakilala, alam nga naman manang itawag mo sa Hi sa pamilya ko, sa mga kapitbahay ko. Oh my God, I'm so happy dito. Uy, mamaya hindi pa ito nagtatapos kasi marami kami. Meron ka pang pupuntahan mamaya. Yes. Ilan yung radio shows nga natin? Ay nako, we have 25 radio programs around the Philippines and we have 8 radio programs in Metro Manila alone. O, diba? Marami pang pupuntahan itong mga... Ay, bahala kayo. Gusto mo, bukas dito ka na matulog. Meron din eh, di ba? Wag lang weekdays. Napapansin ko, pinagpapawisan ako. Ganito ba ako kahat? Ay! Moving on! Wait na kami. Sa sobrang hot ko, tignan mo, natusta. Ay, nako! Favorite mo yung mamon, ano? Bakit? Mamon tostado. Alam nyo, Aldo, nasasaktan na ako. Oh! Mag-react nang naaayon sa itsura.
Alright, Irish and Jill, mamaya ay kakausapin pa namin kayo sunod-sunod at tuloy-tuloy lang ang ating usapan. Ito, may gusto ba kayong i-promote Facebook fanpage? Yes! Or yung Yes. Your SoundCloud? Filipino Vines po, tas Baliwan Prod Vines, tsaka yung fanpage namin na Jirish. Paano hanapin yung facebook.com/Jiri? Paano ba? Oh, lago! Lago! Search yun na lang, Search yun lang, Jirish. Ano yung profile picture nyo? Jirish. Binubuhat ko siya, yung profile picture. Wow. Sa tangkad ko to at sa liit niya yan. Kaya nga hindi na lumaki. Ganun nga siya. Joke lang. Nako, maraming salamat sa inyo, Irish and Jill. Salamat din po. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Mabuti naman kasi kung hindi, labas na. Pero joke lang. Once again, kasama natin here at Youth Power Radio, Irish Yamamoto and Jill Ampong. Sige, ikaw na Jill Piad po. Jill Piad, diba? Napaka-professional ko talaga. Alright, tuloy-tuloy ang ating usapan sa ating mabilis na pagbabalik. Magbe-break lang kami. Sobrang bilis lang po, no? Makakasama naman natin. Ay, naku, bakit ba dinadalaw ako ng mga nagagandahang dilag dito? Ako talaga. Napakaganda po ng mga guests natin ngayon, no? Makakasama natin mamaya si Miss Kathleen Eliazar. Oo, medyo seryoso ang usapan natin. Ikaw ba, Andrew, sa edad mong yan, naisip mo na ba ang konsepto ng real estate? Ay, real estate? Hindi yun fake, no? Okay, wali. Manda ka sa akin mo. Oo. Alam mo, ito yung mga bagay na hindi agad na lalaman ng kabataan, especially sa atin, no? Sa mga age bracket po ng 16 up to 30, hindi sila aware for, what do you call that? Stock exchange and real estate. Oo, and then diba? tsaka diba, kumbaga parang ikaw ba bilang estudyante, may isip mo na in the future na parang, ano kaya, bahay at lupa? Kondo? Alam mo yun, parang magre-rent na lang ba muna ako habang nagsisimula pa lang ako sa trabaho? O bibili na ba ako? Magda-down na ba ako para sa isang lote? Alam mo yun? Yes. So medyo, anong tawag dito? Medyo kailangan, pag-uusapan natin yan para sa mga kabataan, medyo ma-educate din sila. O sige, magbabalik na kami. One quick lang kami. Magbe-break po muna kami ang Youth Power Radio. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Zamora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno. Voice of the Youth Network. Informing. Inspiring. Involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Gulat kayo, no? Nag-iba yung... Hello! Simmer for 10 minutes. Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Kayo pa rin ay nakatutok sa Youth Power Radio. Kasama niyo pa rin ang inyong very handsome ng mukha, DJ Andrew at your service. Kasama ang aking mga nagagalahan, mga nagsisiksihan, mga talentado at mga talentadang katauhan. Talaga, ayusin mo yan. Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. At ngayon na nga, kasama rin natin to. Oo, may kasama pa kayo eh. Bumaganti ka na eh. Ay, ba? Oh, nakakasakit ka. Oo. Siyempre, ako nag-iisang vote teacher, Teacher Aris Mojica. Ayan. At kanina nga, no, mga kaibigan, na pag-usapan natin ay about sa real estate. Ikaw ba, Ada, meron kang, halimbawa, may tawag sila dyan eh,
Ano yan? Ano ito? Mamaya, hindi ko alam eh. Ay, bago ang lahat, gusto ko lang ulit batiin ang love na love natin at poging-poging voice master of the Philippines na si Sir Pocholo de Leon Gonzalez na nasa Iloilo, kasama si Sir Ian Barcelona. Hello morning. Po. At next week actually, or this coming week. Ay, naku, saan ba tayo pupunta? Gusto ko lang i-promote na magaganap ang annual HR Student Conference. Last week, gines natin sila, di ba? At sa March 5 to 6 po, mula 8 a.m. hanggang 6 p.m., magaganap ang annual HR Students Conference sa Bulwagang Balagtas sa PUP Santa Mesa. Mga kafewa, mamaya may mga kasama rin tayo dito, mga kaamoy ko, mga ka-ferry ko to. Yung footlong na egg wrap. Hoy, Andrew, libre mo naman ako nun. Alam niyo, nagtataka ako, di ba footlong 12 inches? Ba't yung footlong 10 inches ka? Yung tinapay. Sinukat mo talaga, no? Nagdala ka na ruler. Mamaya na yan, no? Remote ko lang yung Prism po namin sa Casa Ladrillo, March 5 to 7. Puntahan niyo po at pwede kayong manalo ng mga items. Saan yung Casa Sa Imus, Cavite, malapit sa madali lang dyan. Hanapin na yung green cab ng Imus sa Daang Hari. Uy! Yan. Oy, ngayon na nga, ito na. Alam nyo, excuse me po. Gano'n ka muna. Ito na, okay na. Kasama natin, actually, ito ay nakilala natin dahil kay Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Correct. Tama. At pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa real estate. Correct. Siya lang naman ay isang sales manager, no? Di ba? Maloka ka. Sales manager sa property investment ng Philinvest Land Incorporated. Please welcome on our show, Miss Kathleen Eliazar. Good morning, Miss Kathleen. Mas maganda ka pa sa umaga. Taray. Pero wala akong marinig, Ay, ganon. Okay lang po yan. Sorry okay naman. Okay lang po. Okay Bakit lang yan. ganon? Sige. Ayan. Bilis. Ma'am Kathleen, may tanong po ako sa inyo. Ano yun? Okay lang po. Lambat? Ang tanong po ito ay mahirap po. Okay lang po. Essay po. 300 words. Miss Kathleen, Ano yun? kamusta ka? Okay lang. Unang-una sa lahat, hello kay Sir Pocholo. Kung nasan kami. Nasa Iloilo siya, po. diba? Yes. Okay. Ayun. Hello sa'yo. Andito ako ngayon. First time. Natutuwa ako at nandito ako sa station nyo. Ayun. Sabi nga ni Ma'am Kathleen sa akin kanina, ganito ba kayo lagi? Ang gulo-gulo. Ang saya. Gusto ko nga dito everyday ako. Dito na lang ako. Ortigas lang malapit ako. lang. Lapit Walking ko lang. distance. Yung office ko, dito lang din, SMPC. So, tumbling lang ako. Ayun naman pala. Ayan. So, yun na nga, Miss Kathleen, pag-uusapan natin kasi dahil nga nasa property investment si Miss Kathleen, di ba? Ito ay magandang venue or magandang opportunity para sa mga kabataan to understand real estate or investing in a property. Parang ganon. Para sa mga kabataan ngayon, gusto ko lang malaman ninyo na kahit anong course na meron kayo ngayon, pwede kayong pumasok as a real estate agent. Ngayon, sa amin kasi, basta masipag ka, maabilidad ka. Ako sa team ko, kinukuha ko yun. So, lalo kapag motivated ka, focus ka, yun ang mga mahalagi. Actually, I think may course na real estate management na rin. Meron ba? Yun nga, ipapasok ko yun, sir. Kasi ngayon, magiging course, meron na siyang magiging course. BS. So, marami na kami makakalaban ngayon. Pag-aaralan na mismo yung ang pagiging real estate. Yes. Talaga? But I think it's an advantage na nauna kayo. Yun nga, nakapasok na kami. And I think there's also an license, how do you call it, exam? License broker. Broker, yes. Yes, broker, yes. Ano ang pinagkaiba ng pagiging broker sa pagiging agent? May pinagkaiba Meron po ba? ba yun? Well, yung broker, license siya. So, kailangan nag-review, nakapasa ka sa board. So, madali lang naman yon. Usually, pag-aaralan mo lang about the properties, about yung pinaka-rate ng kung anong investment taxes dito sa Philippines. So, if you're able to pass it, then license ka na, broker. Si agent naman, you can handle, consultant ka ng mga investors. Okay. So, hindi ka talaga nagbebenta. Ng property. Si broker ang nagbebenta. Yes. Ayun pala yung difference. Now we know. Correct. Exactly. At ano naman yung mga skills? Let's say, for example, ako, interested ako maging broker. Ano po yung skills na kailangan meron ako para maging successful or para maging eligible na maging broker?
Miss Ada, Yes, ma'am. sa totoo lang, ang pagiging agent lang naman, parang kailangan maboka ka dito eh. Kailangan ma-PR ka dito, saka kailangan madaldal ka, hindi ka mahihiyain. Saka, alam mo yung sinasabi mo, yung project, may project knowledge ka, saka gusto mo yung ginagawa mo, yun lang. Saka masipag ka, focus ka. I think anywhere you go, you need to be masipag. But Oo. here, you need to be extra masipag. Extra masipag. Kasi, sa totoo lang, this is based on commissions. Hindi to yung parang May 8 basic hours, pay nasa na, field ka. So, kailangan hindi ka titingin dito magbe-base sa subsidy kung tawagin namin. So, magkano lang yun eh. Pero once na you close the deal, sobrang Percentage. laki naman. Sobrang compensated ka. Wow. So, pwede ka nang bumili ng kotse. Ako dito ako nang galing. So, parang galing ako sa pagiging agent ko, naging SM ako, marami akong naipon at marami akong naging investment because of my work. Pero bilang mga kabataan po, ano ba yung pwede nyong ipayo sa mga kabataan na, ano yung pwede nyo, paano mahihikayat ang mga kabataan? I think this goes, double-edged to eh. Oo Hindi nga, lang totoo para maging investor, Yes. or hindi lang para maging, hindi lang para maging agent, but to invest as well. Correct. Right? To invest as well. Yes, I think that's also important na matuto yung mga kabataan, especially yung mga nagtatrabaho. Correct. Kung kunyari ako, let's say for example, graduating college student ako, ano yung mga pwede kong itanong sa sarili ko para makapag-decide ako, dapat ba na pag first job ko pa lang, meron na akong titingin na ba ako ng condo? Yes. Maghahanap Sige, na ba ako good ng bahay at question, lupa? Ganyan. Actually, dito sa Philippines, good investment ang mga properties. Kasi nag-a-appreciate ito. Yes. Hindi ito nagdi-depreciate. Kahit anong gawin mo, Tataas at tataas ang tataas value. yan. Totoo yun, actually. So, unang-una mong iisipin, pag ako college pa lang, kailangan mag-invest na ako ng lupa. Kasi after 5 years, after 10 years, Doble, triple. Double na yan. Kunwari, 200,000 ko nabili. After 10 years, And that nasa 700,000 na yan. Yung 200,000 na yan is babayaran mo for 5 years pa yan, di ba? Oo. So, hindi mo nararamdaman. yes. Unlike, for example, pag kotse, depreciable na yan. Oo. Correct. Actually, ano yun eh, ako ay, yung mga kabataan ngayon, napapansin ko, wala namang masama because even I am doing it na mostly ang investment is travel. And mostly gadgets, right? There's Gadgets, nothing wrong with that if, Oo, as long as, for me, as long as you also invest on something for the future. Ang difference kasi ng pag-invest mo sa mga things like kotse, gadget, is that the moment na you put it out of the box or Yes. nilabas mo na yan doon sa showroom, bumaba na yung value niyan. Yes. Automatic yun. Unlike Diba? yung sa investments ng real correct. property, Pagdating sa real estate, katulad nga sinabi ni ma'am, kasi it depends a lot on the area. Hindi ba? Yes. Depende pala rin yun sa location. Yun, oo. Dapat dun sa mga premier location tulad Ortigas, Nevertheless- Makati, Quezon City. Ganyan. and kahit naman sa ang location, for sure, tataas at Tataas tataas talaga. yan. Wala Yung kang probinsya pa yan. Ang pinagkaiba lang yung level ng, yung percentage ng pagtaas. Yes, yun lang sa rate. Yun lang. Ako kasi, I have my first investment din naman. Uy, Pero, congratulations, wow. ha? I started with a memorial lot. Ay, It's a good investment na maliit good. lang. Totoo yun. Every month, maliit lang siya. Hindi mo mapapansin yun. And then, ngayon, medyo malaki na yung value niya. Kalain mo yan. Oo, diba? May tita kasi is also a real estate Ah, broker. So, wow. yung tita ko, Oo. lahat kayo pinsan niya-alok niya. I can just say na siya natapos niya na yung first niyang memorial lot na nabenta niya in How 1 was year. it? Wow. Nabenta niya agad in 1 year ng double. Diba? Double. Kasi wala Ka na. Oo. Dito ako lagi na-excite, guys. Kasi tuwing hindi naman ako, pag pasaya ako ng mga investors kasi nalalaman nila na nakatulong. Kumbaga, ina-educate mo sila na yung investment is very good. Sobrang afterwards, nararamdaman nila talaga na kumita sila. Yes. Yun ang maganda, di ba? Yun ang exciting part for me. For kabataan, siguro napaka-importante na ituro natin yung level na yung idea na you can invest and you can be you can help other people to invest. Oo. Tama. Maraming mga investments naman na mura. Basta pipili ka lang. Actually dito sa city ngayon, as you can see, puro na tayo condo. Yes. So ibig sabihin, in demand talaga ang condo kasi dito lahat nag-aaral, dito lahat nag-work. So ganyan pala mag-invest na tayo kasi in the future magagamit mo to
mas kikita ka pa. Pwede rin Mas kung wala umpisa mo silang na ngayon. kung may extra pera, lalo yung mga yuppies, no? Oo. Pwede rin tayo mag-stocks, di ba? Ay, oo. Stocks. Ang lapit Ayan. lang dito sa Ortigas. Yeah, stocks, ang dali lang yan. Kung may kung ang tawag ngayon yung patapon mo na pera, kumbaga. Oo, yung- sana lagi ako maraming patap. Oo, Correct. ako din sana eh. Which is totoo. Kasi usually, ang Marami. lalo na kapag mga young professionals, ang nangyayari sa kanila, diba, kapag sumusweldo, Ubos! ang unang, correct, dalawang bagay Really? usually ang pinupuntahan niyan. Personal gastos at utang. Hindi ba? Kumbaga parang bills muna, babayaran, tapos kung ano yung matira, i-save or itatabi para Which is i-invest. wrong. Dapat The baliktad. other way around. Oo. You should start with saving. Saving. And then work on it. Ito lagi kong sinasabi dun sa mga agents ko. Lagi silang mag-save kasi hindi natin alam, save for the rainy days. At saka huwag masyadong gagastos kasi hindi natin alam yung susunod na. Yes. Oo, mag-invest sa good investment. Tama. Oo, Hindi natin alam kung kailan yung ano, di ba? And then dito Oo. papasok talaga yung real Unless property. pinanganak tayong mayaman, wala tayong problema dyan. Andiyan si mama, andiyan si papa. Mama? Ibenta ang isang asyenda. Kailangan ko ng baon. Saka maraming yumaman sa mga lupa. Yes. Marami rin naghihirap sa mga lupa. Ganun din, oo. Hindi, tsaka maganda sa pagdating sa real estate, meron silang konsepto na, flipping, tama ba ako? Yung parang, let's say for example, nag-invest ka sa bahay at lupa, tapos after how many years, pwede mo siyang ibenta, kumbaga parang i-upgrade mo siya, i-renovate mo, That's di ba? true, Miss Ada. Bakit may alam ka? Kasi real estate nagtrabaho ka ako. rin ba before? Hindi naman, pero yung web design company na tinrabaho ko before, real estate agents yung clients namin. So medyo naiintindihan ko siya. Okay. Saka sa field namin pala sa field namin to, pwede kami international. So, Uy! kunwari, dito sa team ko, sa group ko, sa division ko, pwede kaming sinisend kami abroad. Oo. So, dinedeploy kami sa abroad. It's either Singapore, Hong Kong, China, Dubai, pwede Yun. rin sa States. So, maganda rin pumasok yung mga kabataan sa ganitong field. It's very fulfilling. Tama. Very fulfilling. Actually, maraming talagang yumayaman sa real estate. And at the same time, marami ring natutulungan sa real estate. If you start at a younger age, it will be a lot easier for you. Yun ang sabi ng mga kilala Imagine ko dito galing lahat ng, kunwari, syempre yung first car ko, hindi ko alam kung paano ako bibili ng kotse nun. Pero dahil sa gusto ko talaga magkakotse, saan nakukuha ng pera? Hindi ko naman pwede pulutin, di ba? Magkano yung first car ko? Let's say, magkano yung subsidy na, magkano lang yan? For example, 12,000 or 8,000 pa ako nun before. Per month. Wala akong pera sa bangko before. So, nag-isip ako, paano ko gagawin yon? So, sa commission ko, kailangan mag-double time ako, kailangan kumita ako in a month. Kinuwenta ko lahat yon. So, nag-goal setting ako. So, kailangan 4 units in a month. Natapos ko yung first car ko. Wow! Yun importante, may vision ka din. Oo, tsaka dapat marunong ka rin mag-set ng goals katulad ni Miss Kathleen. Ma'am, baka gusto nyong i-promote, paano ba kayo mako-contact just in case may mga taong gustong, let's say, may mga kabataan tayo na gustong pasukin nga ang real estate or di kaya interested sa property investment. Okay lang? Yes. Ayan, go! Kailangan. Yes. So, sa mga gustong pumasok sa real estate, email me please at kathleen.eliazar@ymail.com. Yun. There you go. Kathleen Eliazar@ymail.com. Ayun. Baka meron kang gustong batiin, Miss Kathleen. Okay. Wala akong boyfriend, pero sige. Ayan! In-announce! I-email nyo rin po siya ng yung resume. Resume with picture, one by one, Hindi whole body. Hindi kasi ako naghahanap, guys. Ayan. Tapos ako mga priorities muna. Goal! Happy. Andrew, matuto ka, Andrew. Ayan. #priorities. In God's best time. Ganun na lang. Tama. Diba? Actually, minsan buti na lang maganda si ma'am. Hindi nagmumukhang excuse ang priority. Kasi yung iba, priority. Buti na lang maganda si ma'am. Hindi nagmumukhang excuse. Siya dito, ha? Oo nga. Kasi Actually, huwag natin banggitin kung sino yung may #priority na yan. Oo, may basher daw. Huwag na natin banggitin yung pangalan. Ay, nandito pa pala siya. Ayan. Maraming salamat po, Miss Kathleen Eliazar ng Philinvest Land Incorporated. We hope to see you again soon. At saka, ayan, see you soon. Thank you, guys. Thank you po. Ayan. At,
Ano ay sasabihin ko? Na-lost tuloy ako. Siyempre, ang oras po natin sa buong Pilipinas, idamay na rin natin na Singapore. 39 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Tinaglish ko daw yung time Ay, naku, check. nakakatuwa nga Ano? Alam mo, si Ma'am Katlina walang alam nyo talaga yung mga gwapo at magaganda yun yung mga walang boyfriend at girlfriend. Bakit? Sa mga kapakanan po ng mga kamukha ko, no, mag-apply na po kayo. Open na po yung linya para sa mag-apply maging girlfriend. Yun talaga. Tumatanggap ka ng tumatanggap So, ka rin. Andrew, anong priorities mo sa buhay? Oo. Anong Priorities ko, pag-aaral. Kailangan hashtag priority. makatapos muna ako ng pag-aaral. Oh, okay. Ayan, since pinag-uusapan na natin ang pag-aaral, di ba Andrew, pareho tayong taga-sintang paaralan. Oo. Ay nako, kami ay sa kapakanan po ng aming mga tagapakinig. Kami po ay galing ni RS Mojica sa Polytechnic University of the Philippines. Ang tinapos po niya ay Broadcast Communication. Ako Ikaw? po ay graduating. Oh, diba? Pero tayong tatlo kasama si Ada, tayong lahat ay mga iskolar ng bayan. Si Ada ay galing sa UP Liwanagan. Aliwanag dun eh, oh. Oy, ngayon nga, makakasama natin ngayong umaga. Ito, batiin ko na rin muna. Good morning, College of Communication to our Dean, Dr. Edna Tormon Bernabe. Good morning, ma'am. And of course, I would like to greet ang mga kamukha ko, mga kapartner ko, kung saan ako nagsimula. Saan? Started from the bottom, now we're here. ako ay naging parte rin po ng tinatawag na grupo o organization na tinatawag na Ano? DZMC. Yan, DZMC. Ako proud ako na Broad Circle. Broad Circle. Ang tawag nila sa akin dati sa Broad Circle ay Broad Circle Lolo. Wow, Broad Circle Lolo. Ngayon kasama natin for the second Junior Ad Clash, students of Advertising and Public Relations, PUP Manila, Norina Pakulay, the sponsorship head, Rafael Ladignon, program head, and of course, Jelhi, and Reyes, the production head. Good morning! Hello, good morning! Hello, good morning! Gusto ko yung pang mataas na energy, pang ano. Oh, yung tipong makikita nyo si Andrew. 1, 2, 3. Hello, good morning! Ayan, Andrew, nakita ka na nila. Ganon. Uy, pero bago ang lahat, Ada, ikaw lang ang luma, no? Gusto ko alika. Oo. Ayan, kwento mo naman sa amin ngayon kung ano yung ad clash na to. Ano bang meron sa ad clash? Sige, RS, magkwento ka muna dyan. Tungkol saan ba itong event nyo? Sige, go. At first, yung PUP Junior Ad Clash, isa siyang competition wherein ang magkakaroon ng best hawakan natin. wherein magkakaroon ng best IMC or yung tinatawag na Integrated Marketing Communication na ang magko-compete ay lahat lang ng third-year student. Third years, kaya may junior sa pangalan. Okay. So paano ba kayo, ano bang background nyo tungkol dito? Bakit naging ad clash yung pangalan ninyo? Ano? So actually po, nagplano po kami about dito sa second Junior Ad Clash. Then yung pinaka proposed theme po namin is elevating the Pinoy shopping experience. Elevating the Pinoy Opo. shopping So may clue na po experience. agad tayo because our client is Tutuban Center. Yun po. So what do you mean by elevating the Pinoy shopping experience? Anong paano natin elevate to? So, our purpose po kasi, galing na rin sa client natin na Tutuban Center, ay gusto po nila is to re-image yung kanilang kasi po maraming improvement dun sa Tutuban Center, unlike nung past 25 years, ayun po. Kumbaga, rebranding ang labas nito. Yeah. Oh, yan. Kasi ito, usually, misconception nito eh. Ano ba ang pinagkaiba ng mark? Kasi kayo, correct me if I'm wrong, you're taking up advertising and public relations. Actually, thesis namin yun nung college. Talaga ba? Yung paglipat ng ad PR sa COC. Naku, ano ka na talaga? yung research mo talaga pang insti, no? Anyway, kasi misconception and of course, nagkakaroon ng confusion. What is the difference? Lagi ko itong tinatanong. What is the difference of a public marketing student to advertising students? Ayan, lagot kayo. TC. Ano to? Finals mo. Grade-an ko kayo dyan. No less than 10,000 words. Sige, sa inyong walang mali, walang tamang sagot. It's just your opinion. Ano, tingin nyo? Sige nga. Siguro po, kasi yung advertising, nagre-relate po siya sa mga print ads. Kami din po yung gumagawa ng mga radio commercial and at the same time, yung mga
sa mga OOH. Okay. Tapos yung marketing po, kasi more on sa... Sales. Opo, sa sales. Actually, I think ako na yung sumagot, di ba? I think advertising and marketing are related sila, di ba? Napakalapit lang po talaga nila. And I think advertising is more on the creative side, wherein marketing is on the sales side, on the business side. Yes, kaya nga po, nilipat na yung advertising sa College of Communication. May isa pa yung question dyan laging estudyante. Anong pinagkaiba ng advertising? Ano yung pinagkaiba? Bakit yung mga advertising students meron din communication students? Di ba? Pinagkaiba. I think message production ang hawak ni communication talaga. And advertising is more the creatives talaga. Di ba? Diba? Ano yun, Ada? Ano yun? Hindi, actually gusto ko lang sabihin kasi nga, di ba, parang lagi natin tinatanong yan, ano ba difference ng marketing sa advertising? Or ano bang mas mahirap? Or ano bang mas madali? Ako naman, naisip ko, ba't di na lang kayo mag-aral? Tanong kayo ng tanong, nasa exam ba yan? Hindi, biro lang. Pero ibig ko sabihin, marketing kasi, di ba, it encompasses everything na gagawin mo in order to sell a product or a service. Meaning to say, advertising is one of them. Tama ba? Kumbaga, advertising. Kami yung nag-advertise. Correct. Nakapaloob yun sa marketing. Kasi pag sinabi mo marketing, di ba may 4 P's ang marketing? Ano yung 4 P's? Persuasion, production. Kalimutan ko yung dalawa. Product, place, price, and promotion. Hindi diba? ba? So, ibig sabihin, pag sinabi mo marketing, hindi lang yung mga nakikita mo sa TV, nakikita mo sa radyo, or sa social media, hindi lang yun yung pag-market. Ultimong yung location ko saan doon yung tindahan mo, saan nakikita yung product mo. Ibig sabihin, kasama rin yun sa i-consider mo. Tama? Yeah. O balikan natin yung ad clash na to natin. No? Ilang participants ba expected nyo na sumali sa contest na to? Ang assume participants po namin ay 1,000. Wow, 1,000? Last year ba nakailan? Actually, it's second junior. So, last year, hindi po namin alam. Kasi since nga, second year student po kami. And 2-1M. Pero yung nakita nyo is, I mean, ano rin yung support, marami rin pumunta nun. Marami rin nag-ano siya. Yun Mas impact pa transfer students. Opo, lahat di nyo na ano. Buti naman nag-transfer sila. Oo nga. And since ito, first time din po namin sa advertising kasi yung course po namin is not advertising before. Ano kayo, kumbaga, shifties transferees. Transferee. Wow. Okay, kwento nyo naman sa amin yung tungkol sa ad clash natin. Ano magaganap? Oo, ano ang eksaktong magaganap from the morning? Ilang araw ba to? One day. Ano yung magaganap for the whole day ng event natin? Bali po mag-i-start siya ng 10 a.m. call time. Mag-i-start na po dun yung preparation. Kung yung mga sponsors, magsisettle na. At mag-i-start na rin yung maagang registration until 12:30. Kasi hindi ko lang po sure. Siguro ngayon pa lang po. Tapos, 1 p.m. po onwards, pero siguro baka umabot na rin ng 6 p.m. yung event niya. So, ano yung mangyayari ng event? Bale, magkakaroon, ang pinaka-highlight po kasi is the competition. Para po siyang tinatawag na defense, ika nga. Okay. Okay. So, this will be a presentation of their advertising campaigns, IMCs. Opo. And there will be a panel member. Sino yung mga ikasama na, mga partners nyo dito? Actually po kasi, yung kliyente na po namin from Tutuban, yung nag-decide na kumuha ng 3 judges. So, sa kanila manggagaling. Opo. Saan magaganap to? At the same time sa Tutuban po, sa 4th floor, TMX Building Convention Hall, Tutuban Center. When? Po. On March 13, 2015, Friday, 1 p.m. po. Ayun, no? Ayan. So, sa mga walang lakad, no? At lalo na sa mga marketing and advertising students, bakit hindi nyo puntahan ang Ad Clash? Yes. Pwede bang second junior Ad Clash na magaganap sa Tutuban sa March 13. Pwede bang pumunta rito kahit let's say spectator lang? Opo. I mean, kahit hindi sila sasali sa contest. Yes. May Actually registration po, fee ba to? Wala po. Wow. Napaka-welcome po kasi siya and sa lahat ng mga mall goers, feel free po sila tumuloy, pumunta, makinig o makibahagi doon sa Ad Clash. Wow. Ayun. At kung meron pa silang inquiries, let's say kung paano sumali, paano mag-register, paano nila kayo makakontak? Ano na lang po, like our Facebook page na lang po, PUP Second Junior Ad Clash po, para po sa more details and informations. Yun. So yan na Ad Clash. Actually maganda tong ano to eh. Marami actually, 'di ba? Ang dami-daming estudyante, ang dami-dami nating student conferences na ina-attendan. But what will make this Ad Clash different from other student conferences na ina-attenda natin? Kasi po yung sa Ad Clash po kasi more on
doon po natin mararanasan yung reality po talaga ng papasukan ng mga junior students po ng PUP advertising. So kung i-compare po natin siya sa ibang events or competition, mas maganda po sa AdClash kasi doon na mismo natin masusubukan o makikita yung kakayahan ng mga estudyante pagdating sa pagde-defense at yung mismong ano po talaga for second year pa the lang may future. defense na. Actually, ma'am, first year pa lang po talaga may defense na. But anyway, I think that's very good that we have this kind of programs or conferences and seminars na ginagawa talaga yung actual na ginagawa sa isang industry. And which is actually talagang napakagandang practice na alam, estudyante ka pa lang, alam mo na ang nangyayari sa industriya. Di ba, Adas? Yun, tama. Maraming salamat kay Noreen, Rafi at Jelly para sa kanilang second junior ad clash. Yan. Once again, magaganap ito sa March 13 sa 4th floor ng Tutuban Center. Ayan. May gusto ba kayong batiin? Someone's, sabi nga ni Adu, Someone, somewhere, somehow, someone. Some person. I just want to greet sa lahat po ng mga advertising. Hindi pa po kami nakakapag-promote. So, ini-invite po namin na sana sa March 13, makilahok po kayo, makibahagi sa amin na feel free po, wala itong bayad sa registration. Welcome na welcome po. And at the same time, sa section po namin, Bad PR 21S, hello po. Hello! Ayan, Hello, COC. I miss COC. Thank you. Thank you. Do you have meron pa ba? Gusto mo ate? Oo, nahiya, Libre yan, libre. Hindi mahiyain. Si Andrew. Okay, binabati ko po sa mama at papa ko. Si Kuya po na nasa nasa Pampanga. Hello Kuya. Siyempre, sa section namin BAPR 21S. Go, kaya natin to, guys. Yeah, good luck. Binabati ko lang yung family ko, yun lang. Thank you. Anong family yan? Baka mamaya kung sino family ang matouch. Surname. Ayaw. Confidence. Sige na nga. Nagkakaintindihan na. Private. Private. Okay, maraming salamat muli sa mga estudyante ng PUP. At syempre, speaking of bate, si RS kasama, sweet na to si RS, lagi siya nagsasama ng mga estudyante niya dito. Mula sa Cavite State University, College of Arts and Sciences, Department of Languages and Mass Mabuhay! Communication. Ang haba, no? Ayan. Nakakaloka. Come here, dito tayo. Hindi pwedeng sabihin ang pangalan ng department kasi isang hinga. Department of Languages and Mass Communication. gusto ko may pag-angat. Angat pa, may Mass Communication. Alright, magandang umaga. Ayan, hello. Gusto ko si Andrew mag-interview sa mga tol. Ay, naku, lagot. Alis ka muna dyan. Ay, sige. Hello, good morning. Hello po. Ay, naku, ayoko ng ganyan. Good morning! Good morning. Good morning! Ayaw talaga umangat. Hay nako, kayo ay from Cavite State University. Uy, speaking of Cavite State University, kasama natin last week, no? Tama ba, RS? Last week from Cavite State University and Lasal, Lipa. And speaking of Lasal, see you later, Lasal College of St. Benilde. Magtotok po ako dyan. Tuldok Animation. Yes, at ikaw rin, promote mo sa'yo. Divide and Conquer kami ni Andrew mamaya. Ako po ay nasa SM Santa Mesa Cinema 1 para po sa isang event doon ng mga taga-PUP. Wow. Ang title ay The Voice of the Applicant. Wow. Ayan. Uy, alam mo, natutuwa ako bago tayo magtuloy-tuloy sa mga mga nagagandahang dilag mula sa Cavite State University. Nakakatuwa, no? I'm always proud na PUP yan ako, Polytechnic University of the Philippines. So, alam mo ba, merong one time, nagtutok ako, ang mga katabi ko, mga taga-Lyceum, mga taga-Ateneo, mga taga-Lasal, and mga school na high-end. Pero, you know what? Proud ako kasi sila, hindi naman to pagmamayabang, sila nakikinig lang, ako nagsasalita sa harap nila. Well, ganun talaga pag mga PUP yan, amoy trend. Ganun. Siyempre, magpasalamat tayo. Andrew, aminin natin, hindi mangyayari yan, hindi magiging posible yan kung hindi dahil kay Voice Master Pocholo Gonzales. Sir Thank you, sir. Pocholo, see you soon. I love you. Mwah. Oy, ito na nga. Hindi ko maisip ang reaksyon ni Sir Choi pag narinig yung muwam mo. Sasabihin niya, Andrew, lumayo ka nga sa akin. Oo. Ayun. O, eto na nga, kasama natin. Pakilala kayo dali. One quick, your name, your full name, your address, your contact details. At kung meron kayong gustong batiin. Ayan. Yun po, ako po si Lovely. Lovely Guillermo po. Yun po,
Student po kami ng Cavite State University. Anong course? Journalism po. Wait, journalism. So when we say journalism, journalism. We are pertaining to some specific thing. Ano nangyayari sa akin? Hindi ka naman naka-long sleeves ngayon. Alright, kasama natin si Lovely and of course, ikaw ba si Cutie, gano'n? Ano name mo? Hi, ako po si Kayin. Binabati ko yung mga classmates ko, Ibig Jorn 21. Hi, guys. Wow, Kain, very biblical lang Kayin pa. po, Kayin. Kayin. Pepper? Yes. Kain na pip. Okay, and of course, Ako po si Kalin Joyce Espinosa. Binabati ko po sila mama and papa and Ting. ayan, nagtataka lang ako. Doon talaga ako nagtataka, Ada. Ano Alam ko ito? bakit. Pag nagbabati sila ng pamilya, ayaw nila banggitin yung apelido. Ilan ba pamilya nyo, Sham? Hindi, baka hindi sila nagpaalam. Hindi nila alam. Lagot kayo. Tinext ko na yung mga nanay nyo. Oo, sabi XD. Uy, alam mo ba, nakakatakot minsan. Ano ito? Yung nag-miss call sa'yo yung tatay mo ng 20, okay lang. Pero pag nanay mo nag-miss call ng 3, alay! Hindi ibig lang sabihin na mas takot ka sa nanay mo kaysa sa tatay mo. One time na kinabahan ako nag-text ako sa nanay ko, hindi nag-reply. Umuwi na lang ako bigla. Sabi ko kasi, Nay, pwede ba ako, sabi ko, Mama, pwede ba ako mag-overnight sa bahay ng kaibigan ko? Ay, hindi nag-reply. Hindi nag-reply. Eh, mali mo wala lang Eto load. na nga, nung on the way na ako nag-reply. Di pa uwi na ako. Sabi niya, meron ka namang bahay, ba't kailangan kitulog sa iba? Tapos dire-diretso, pag uwi ko ng bahay, natulog na lang agad ako. wala na palipaliwanag. Naranasan nyo ba yun? Naranasan nyo? Kwento nyo nga. O, kayo ba? Oy, at least kayo at the young age, at a very young age, na-expose na kayo what is broadcasting is all about. And of course, yan din yung tatahakin nyo pagdating ng panahon. Ayan, may ganun. Napakanta. O, di ba? Ano masasabi nyo bilang guru nyo itong si Alex? Pag-usapan natin siya, kunwari wala siya dito. Oo. Hala, lagot kayo. Actually, hindi po talaga siya yung prof namin. Ano lang po, nag-speak lang po siya sa amin Ayun na. O, kamusta siya bilang facilitator. Oh. Magaling. Libre ko na yan eh. Ay, naku, alam ko na yung mga ganyan. Nabili na ng ano yan, ng something sa baba. Sa Family Mart. Just. Oy, anyway, maraming salamat, Lovely, Kayin, and Kylen. Ayan. From Cavite State University. At malayo ang binyahe nila. From Cavite pa. Correct. Uy, alam nyo, wala na kayong choice. Vote na kayo. Tama. Yan. Oo, magtatayo sila ng... Sa inyo. Oo. Oy, gusto nyo may pasok pa ba kayo? Oh. Huwag na minsan na umahabsin. Mahal tuition niya. Ay, oo ba? Workshop yun. Alam mo, ang tawag dyan, ang puyat mababawi, pero ang 5 hindi. Ay, naku, buhay nga naman. Tama. Uy, Ayan, sa mga estudyante, good morning po sa inyo, sa lahat po ng mga lumalaban, nakikibaka, at yung mga nag-master's degree na po ng 10 years po sa college. Good morning po sa inyo, at sa lahat ng mga gagraduate on April, including me. Oh my God. Sigurado ka na? Ay, Uy, wag kang ganyan. Ikaw ay naman. nako. Ang bilis talaga ng oras. Akalain mo, 3 minuto na lang, alas 12 na ng tanghali. Yes, Ano ba babatiin ko yan? lang, congratulations sa lahat ng mga natatanging Gawad Alam winners ng Uy! Cavite State University College of Arts and Sciences. So, ito po, medyo rigid yung screening process. And congratulations sa 4 na winners. I-award na po sila this coming March 4. Ayan. Di ba morning events ko, no? Oo, March nga. 4, 5, 6, 7. Kami rin. Oo nga. Speaking of, actually, sunod-sunod na ang event namin. Next week, next Saturday, tayo Sana naman tayo lilipat. Actually, sa March 5, yun nga yung annual HR conference na sinabi ko kanina, di ba? Magtotalk doon si Sir Choi sa PUP Manila. March 6 sa Tagaytay. March 7. At March 8 naman, actually, ang ating VoiceWorks Caravan, ang voice acting workshop natin ay dadali natin sa Lukban, Quezon. Ay, Ayan. nako. Uy, Lukban. Masarap yung anes dyan. Anes? Yung ano ba yung... Longganisa. Longganisa. Oo Uy, naman. Sus, ayun. Ayan. So, ayan. Uy, Mga katinig. akalaan mo, na-miss ko tong part Na-miss na ko to. rin to. Yung nagkikwentuhan na lang tayo. Yung parang sobrang professional na. Yung akala mo wala nang binabasa. Akala mo wala tayo sa ere. Yung airtime natin para lang magbatian. Pero syempre, parte kayo ng aming pamilya. Sa lahat po na nakikinig, please like our Facebook fan page, facebook.com/YouthPowerRadio, and we have our Twitter. At Youth Power Radio. At syempre, meron din po kaming website kung saan makikita nyo ang summary at ang replay ng aming mga episodes. That's www.youthpowerradio.weebly.com. Ayan, isang minuto na lang. Oh, fireworks! Ayan. At syempre pa sa susunod na Sabado, magkarinigan at magkakitaan po muli tayo sa ating
programa kung saan, ano ba? Bida ang kabataan. Ayan. Di ba? Mahusay. Biglaan to, no? At bilang bida ang kabataan, bibigyan ng lakas ang kabataan. Parang yan yung show namin. Correct. Ayan. Oo, dati-dati pa. Till next Saturday po, 10:30 a.m. hanggang 12 noon, dito lang sa DZME 1530 kHz. Ito po ang Youth Power Radio! Bye! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the